Magsisimula ang ating bagong kwento sa isang tower kung saan madaming hunters ang nagtipon-tipon sa labas ng Green Gate para pumasok sa tower at talunin ang mga halimaw na nasa loob at kunin ang mga kayamanan na mahuhulog mula sa mga halimaw. Sinabi ng ibang hunters na pumasok na sila dahil halos ng kasama nila ay dumating na. Ayon naman sa iba na iyon ay isang C-rank tower. Ang kanilang Black Cat Demon Hunting Group ay hindi pa nakapasok sa ganong level ng tower dati. Sumangayon naman ang isa at sinabi na totoo yun, buhay ang mas mahalaga kaysa pera. Makalipas ng ilang oras ay sinabi ng leader na si Lao Tian na ilang oras na silang nag-aantay at wala ng ibang parating pa. Dala niya ang malaking susi sabay ginamit ito at binuksan ang Green Gate. Nang mabuksan ang pinto ay agad nagsipagtakbuhan ang mga hunters papunta sa loob para magunahan sa mga kayaman. Habang si Lao Tian ay nag-iisip na naubos ng buong team ang kanilang mga savings para lamang mabili ang sea-level key at ngayong nakapasok na sila sa tower ay may kikita pa sila at walang mawawala. Biglang nagtaka si Lao Tian dahil di na niya nakikita ang kanyang mga kasama. Napatanong na lang siya sa isip na kung na-teleport ba sa ibang lugar ang kanyang mga kasama. Mula sa kanyang likuran ay may nagsalita na isa niyang kasamahan. Tinawag siya nito at natuwa dahil nagkita sila. Tanong ni Lao Tian sa kasama na kung nakita ba nito ang kanilang mga kasama. Sagot ng lalaki na nagkahiwa-hiwalay sila. Tumalikod lang si Lao Tian at sinabi sa kasama na umalis na sila at pumasok sa mas malalim na lugar para tingnan ang mga kasama nila. Habang paalis si Lao Tian ay nagbabagang anyo naman ang lalaki sa likod at tinutubuan ng maraming galami. Paglingon ng matanda aw laking gulay niya nang makita ang halimaw. Nagpanggap lang pala ito at ginaya ang anyo ng tao. Sinabi ng halimaw sa matanda na tumalikod lang ito at maging pagkain niya. Napaupo na lang ang matanda at walang nagawa kundi humingi ng tulong. Sa bandang itaas ay may isang babae ang napakabilis na kumilos patungo sa halimaw. Biglang sinipa ng babae ng napakalakas ang mukha ng halimaw. Sa lakas ng sipa ay laglag ang kabaak ng ulo nito at tumilapon sa sahig. Maya-maya ay nagiitunglot na isang C-rank dagger. Nagpasalamat si Lao Tian sa babae sa pagtalo nito sa halimaw na kakain sa kanya. May biglang lumitaw sa taas ng halimaw at sinabi na hindi nito kailangang magpasalamat, dahil isa lang naman yung low-level skin ghost, kaya wala lang ito. Ang dumating ay ang ating bida na si Su Shay na isang hunter. Iniabot ng matanda sa ating bida ang C-level na dagger dahil loot iyon ng ating bida. Hindi naman iyon tinanggap ng ating bida dahil hindi niya iyon kailangan, kaya binigay na lang niya iyon sa matanda. Sa isip-isip ng matanda na kahit C-level lang iyon ay isa peren iyong sandata. Sa kaparihong level na gear ay mas lamang peren ang sandata. Ang C-level dagger na iyon ay mas mahal pa sa B-level na equipment. Nakaabot na sina Su Shay sa lugar kung nasaan ang ibang mga hunters at pinagtinginan sila ng mga ito. Napaisip ang ibang hunters kung saan kabilang ang dalawang ito, dahil hindi pa nila nakita ang mga ito. Ninas naman ang iba dahil pumasok na lang ang ating bida. Galit na sinabi ng isa na magbayad dapat si Su Shay dahil pumasok ito sa tower nang gamit ang susi nila. Nagbanta pa ang iba na kapag hindi umalis ang ating bida ay hindi sila magiging mabait dito. Hindi naman nagpatinag ang ating bida at sinabi niya sa mga hunters habang naninigarilyo na, ang pagpasok niya doon ay blessings ng mga ito dahil kung hindi ay ang tower na iyon ang magiging libingan ng mga ito. Nagalit ang isang hunter at naglabas ng patalim. Tanong nito na sino ba ang ating bida para maging blessings nila. Dagdag pa na walang hiya ang ating bida at kung naghahanap na ba ito ng kamatayan nito. Humahanggos na dumating si Lao Tian at pinatigil ang kanyang mga kasama. Nagtanong ang hunter sa matanda na anong ibig nitong sabihin at kung kilala ba iyon ng matanda. Ipinakita ng matanda ang C-level dagger na ibinigay sa kanya ng ating bida. Paliwanag niya na hindi man lang iyon pinag-intrisa ng ating bida na kunin. Di naman naniwala ang mga hunters at sinabi na sino ba iyon at gaano iyon kalakas para hindi pansinin ang C-level dagger na iyon. Maya-maya ay may isang hunter ang tumatakbo at takot na takot habang hinahabol ng wave ng mga halimaw. Sa sobrang takot ng mga hunters ay nagtakbuhan ito palayo. Sumigaw si Lao Tian na wag magpanik ang lahat at magdamaling bumuo ang mga ito ng depensa. Takam na takam ang mga goblins at higanteng goblins sa mga hunters na nanghimasok sa kanilang tower. Bumuga lang ng usok ng sigarilyo si Su Shay habang nakatayo at aatakihin na ng mga goblins.
Mabilis niyang inilabas ang kanyang mga talisman at pinalabas ang kanyang mga warriors. Agad niya ang kanyang daliri at nilagyan ng dugo ang mata ng talisman. At sa isang iglap ay naging mga skeleton warriors ang mga talisman na kanyang nilabas. Pinasugod niya ang mga ito sa grupo ng mga goblins. Nagkaroon ng matinding labanan at pagsabog ang naganap sa lugar. Pag-alis ng usok ay nakita ng matanda ang napakaraming treasures, equipments at weapon na ibinagsak ng mga halimaw. Hindi makapaniwala ang matanda sa kanyang nasaksihan. Nagsipaglapitan ang mga hunters at namangha dahil ang simpleng paper dolls ay naging mga warriors. Marahil ang taong iyon ay isang talisman master. Napansin din nila ang mga core sa sahig na kinukulikta ng ating bida patungo sa kanyang kamay. Mungkahi ng ating bida sa lahat na cores lang ang gusto niya, at ang mga loots ay paghati-hatiin na ng lahat. May namang core sa kamay ni Sushie tapos inutos niya sa babae na buksan nito ang bibig. Binuka ng babae ang bibig at kinain ang core. Napatanong ang mga hunters na kung ghoul ba ang babae dahil kinakain nito ang core. Hinimas ng mga hunters ang mga loots habang nagtatanong ang isa na ang ghoul ba ay isang klase ng awakens matapos mamatay sa loob ng tower. Ayon sa isa na para mapanatili ito ay ang pakainin lang ng core ang tanging paraan. Hindi ito makikilala pag hindi lalapitan. Naisip ng Lao Tian na kung pinalakas ba ng ating bida ang ghoul na iyon sa pamamagitan ng pagpapakain dito ng core. Kahit ang mga ghoul na galing sa black market ay may mga kapintasan. Napatanong pa siya sa kanyang isip na kung ilang core na ba ang napakain nito dito. Hindi na nakakapagtaka kung bakit core lang ang gusto nito para ipakain sa ghoul na iyon. Maya-maya biglang may sumabog sa kanilang unahan. Napaisip ang mga hunters na kung mas maraming halimaw ba ang dumating. Sinabi ni Lao Tian na kumalma ang lahat dahil baka nasira lang ang tower sail. Maangas na sinabi ng ating bida sa lahat na hindi alam ng mga hunters na ito ang rules pero nagtangkaang mga itong pumasok sa sea level tower. Paliwanag niya sa lahat na ang beast wave ay nagpapagising sa boss. Kapag hindi agad nila iyon hinarap ay mawawala ang control nila sa tower na iyon. Matapos marinig ng mga hunters ang sinabi ni Sushie ay nagsipagluhod ang mga ito sa ating bida at nagmakaawa na iligtas sila nito. Tanong ng ating bida sa lahat na sino ang makakapagsabi sa kanya na siya ay gwapo at mabait. Tapos ang gusto lang niya ay monster core. Inakit na niya ang babaeng ghoul na si Yuan Yuan para tingnan ng boss. Sa unahan ay nakakita sila ng mga taong nakabalot sa sapot at halatang nagtangka ang mga itong tumakas pero nabalot na ang mga ito ng sapot ng boss. Tanong ng boss sa ating bida na kung ito ba ang nanggising sa kanya. Human heal ito at gamit ang pangit na anyong gagamba at sinabi na gagawin niya ang ating bida na isang magandang kakons. Nakatingin lang si Sushie habang sinasabi na ahina at matabil ang boss na si Joregumo. Naglabas ng green energy ang boss para ipang-atake sa ating bida. Naglabas si Sushie ng talisman at nagsigawa ng teknik. Umangat ang talisman at tumapat sa boss. Lumaki ito at bumalot sa katawan ng boss kaya napawalang bisa ang atake ng gagambang boss. Matapos noon ay pinasabog na ng ating bida ang talisman na nakakapit sa boss. Sumabog iyon ng malakas at pagsabog noon ay wasak ang ulo ng boss. Bulagta ang kalaban sa ganong kabilas na pag-atake ng ating bida at lumabas ang sign na tapos na raid. Manghang-mangha ang mga hunters dahil nagbabago na ang tower at talagang nawasak na ang seal. Tanong ng isa na kung patay na ang boss ay bakit nandun pa rin sila sa lugar na iyon. Nakangiting naglalakad si Sushie palapit habang sinasabi na niya na hindi talaga mawawala ang tower, dahil doon ay may tower sa loob ng tower. Hinawakan niya ang pedir sabay itinulak ito. Sa simpleng pagtulak niya ay nawasak ang pedir at sumilip ang liwanag. Tinanong ni Lao Tian kung ano ang tower sa loob ng tower at sino ba talaga ang ating bida. Sagot ng ating bida na siya ang nagpakawala sa mga halimaw. At siya rin ang nag-iisang may gawa kung bakit ganito na ang mundo ngayon. Naglakad sila palabas ng tower at nagtungo sa kakahuyan. Sinabi ni Sushie sa lahat na kung ayaw ng mga ito mamatay ay wag ang mga ito susunod sa kanya. Sinabi ng isang ugok na madami pa silang kayamanan kaya umalis na sila kaagad at wag nilang palimuasin ang pagkakataon na iyon. Sinabi naman ni Taba na ang tower sa loob ng tower ay kakaiba. Pero ang level ng panganib nito ay mas tumataas,
Natatakot siya pero hindi niya hahayaan na mawala ang kanilang mga kikitain. Sa isip-isip ng matanda na pumunta sila sa tower sa loob ng tower, isang maalamat ang pagkakataon na yayaman sila sa loob lang ng isang gabi. Pumasok pa sa isip ng matanda na base sa mga halimaw kanina ang mga ito ay naglalabas ng mga bibihirang kagamitan. Kapag sinuwerte sila ay madudubol ang kanilang kikitain. Maliban doon ay may kasama silang big shot. Mula sa kanyang mausisang pag-iisip at pag-aanalisa na pagpayahan niyang sumunod sa ating bida, kaya pinatakbo na niya ang lahat para magdamaling sundan ang ating bida at hindi pa lamisan ang pagkakataon. Nagmadali ang mga ito pag-akyat ng bangin habang si Taba ang maluha-luha dahil takot siya sa mataas. Naglakad sina Suchet sa isang lugar kung saan maraming lumulutang na basag na salamin. Nagsindi ng sigarilyo si Suchet habang naiisip na ang tao ay namamatay para sa kayamanan, habang ang mga ibon ay namamatay para sa pagkain. Naalala ba niya na maraming taon na din ang lumipas mula nang lumabas ang mga demon sa Presang Tower at katulad pa rin ito noon. Ang mga tao ay nahihirapan magpatuloy. Noong nakalipas na 15 taon, hindi mabilang ang oddly-shaped demon sa Presang Tower sa buong mundo. Ang mga tower ay may palapag na 1 hanggang 8 palapag. Mas mataas na palapag mas mataas ang panganib. Ang hitsura ng mga ito ay nagmamarka sa simula ng pagkawasak ng mundo. Ang isang demon suppressing tower na may 9 na palapag ay lumitaw sa gilid ng Mountain Province. Sa nakaraan ay may 2 bata na si Suchet ang ating bida at si Yuan Yuan ang nagtatago mula sa mga nambubuli dito. Dumating ang 3 bully at sinasabi sa kay Suchet na hindi ba't lagi nitong sinasabi na ito ang huling disciple ng Spirit Effigy Shop owner. Sabay tanong na kung kaya ba talaga nitong hawakan man lang ang Demon Suppressing Tower. Sinabi ng isang bully na kapag nagawang hawakan ni Suchet ang Demon Suppressing Tower ay nangangako silang hindi na nila ulit bubulihin si Yuan Yuan. Sinabi ng takot na Zhao Yuan Yuan na wag makinig si Suchet sa mga sinasabi ng mga bully dahil sinasabi sa TV na bawal iyong hawakan at huwag silang lalapit doon. Sa isip naman ng batang Suchet na hindi niya hahayaan na maliitin siya ni Wang Qiang at ng iba. Kapag hinawakan niya ang tower ay hindi na ulit ng mga ito bubulihin si Yuan Yuan. Matapang na lumakad si Suchet habang sinasabi na isa lang namang masamang tower iyon kaya anong dahilan para matakot siya. Kaya manood sa kanya ang mga ito. Tuwang-tuwa naman ang mga bully baang si Yuan Yuan ay natatakot sa gagawin ng kanyang kaibigan. Nang malapit na siya sa punto at bubuksan na niya ito ay nagulat siya dahil kusa itong bumukas. Sa loob ng pinto ay may isang nakakatakot na demon na may isang mataang sumalubong sa kanya ng nakangiti. Naglabasan pa dito ang sangkat utak na mga ulo ng demon. Nagsigawan ang mga ito at kalaunay pumasok sa ulo ng kaawa-awang Suchet. Nagtakbuhan ang mga batang bully at sumisigaw ng nasira na ang selyo, kaya nakatakas na ang mga halimaw. Nagtakbuhan na din ang mga tao sa bayan dala ang kanilang mga paninda. Sobrang nag-alala ang ina ni Suchet kaya nagmadali itong pumunta sa kanya pero pinigilan siya ng isang babae dahil napaka-delikado ng gagawin nito. Hindi pumayag ang ina ni Suchet dahil doon sa lokasyon na iyon pumunta ang kanyang anak, pero pinigilan pa rin siya ng kanyang kapatid. Mula sa tower ay naglabasan ang iba't iba at hindi mabilang na mga halimaw. Tuwang-tuwa ang mga ito at itinuturing na pagkain ng mga tao. Matapos niyang maalala ang mga panahong iyon ay nagnitnit na lang siya ng ngipin dahil sa pagka-guilty. Sa isip-isip niya na dahil ayaw makinig sa kanya ng mga taong sumusunod sa kanya, ay good luck na lang sa mga ito. Manghang-mangha ang mga tao habang naglalakbay dahil napakalawak ng loob ng tower. Pero nagtaka sila dahil sa lugar na kanilang napuntahan ay wala man lang bakas ng kahit na anong halimaw. Tanong ng isa kung napansin ba ng kanyang mga kasama ang mga basag na salamin na lumulutang. Mungkahi ng ating bida sa lahat na wag ng mga ito ibaba ang mga depensa ng mga ito, dahil walang tower sa mundong ito ang lever. Mas mataas na kapalit ay mas mataas na pinsala. Mungkahi pa niya sa lahat na sa lugar na iyon ay mas kumakapal ang hamog kaya kailangan nilang magdikit-dikit. Sumangayon naman ang lahat at tinawag siyang boss. Sinabi ni Taba na hindi na niya kaya pa ang pagod. Dahil kanina pa sila lakad ng lakad at wala pa silang nakikita kahit buhok ng halimaw. Hindi na niya kaya magpapahinga muna siya. Pagkaupo niya ay sinabi niya sa kasama na kung pwede niyang mahiram ang baunan ng tubig nito. Pero laking gulat niya matapos makitang naglaho ang kanyang kasama at sumama sa hamog.
Sinabi agad niya iyon sa matanda na nawala ang kasama nilang isa. Paglingon ng matanda ay sinabi niya sa lahat na wag ang mga ito magpanik. Pero paglingon niya sa likod ay nawala na din ang iba nilang kasama. Pati ang ghoul na si Yuan Yuan ay naglabo na din sa makapal na hamog. Nenas naman si Sushie dahil hindi man lang niya napansin ang bagay na iyon. Unti-unting nawala ang kanilang mga kasama at 3 na lang silang natitira. Sa paligid nila ay may babaeng tumatawa. Napansin ni Sushie na ang tumawa ay nasa loob ng salamin. Kaya namangha ang babaeng halimaw dahil natukoy siya nito kahit nakatago siya sa loob ng salamin. Kaya masasabi niyang maswerte ang ating bida, sabay lumabas mula sa salamin. Tanong ni Sushie sa babaeng halimaw na ano ang ginawa nito sa iba nilang kasamahan. Ngumiti ang halimaw na babae nang nakakatakot at sinabi sa ating bida na kinain niya malamang. Ang mga tao ay mas masarap ang lasa kaysa sa mga halimaw. At ang mga nakakaibig ng mga itong ekspresyon habang namamatay ay hindi makakalimutan. Sa isip-isip ng matanda na patay na ang mga kasama nilang lahat. Naglabas ang halimaw ng isang salamin na tinatawag na yin-yang mirror, at ginamit niya ito sa 3. Nabalutan sila ng liwanag at may lumabas sa kanilang harapan na tig-iisang malalaking salamin. Lumabas sa harapan ng matanda ang kanyang anak na babae na lumuluha. Ipinakita ng babae sa salamin sa kanyang ama ang hiwa sa may balikat nito at nagtanong na kung hindi ba naaalala ng kanyang ama ang nangyari sa kanya. Humingi ng tawad ang matanda sa kanyang anak at nagpaliwanag na noong mga panahong iyon ay wala siyang pagpipilian. Sa isang banda naman ay nagpakita sa ating bida ang kanyang ina, tiya at kanyang master. Tuwang-tuwa ang mga ito habang kinakausap ang ating bida mula sa salamin. Hindi may pinta ang nararamdaman ni Sushie matapos makita ang mahahalagang tao sa kanyang buhay. Humingi ng tawad ang kanyang ina dahil hindi siya nito naprotektahan. Ngayong nagkita na sila ay magsasama na sila ng magkasama habang buhay. Ilang saglit lang ay nag-iba ang anyo ng mga ito at nagmukhang mga bangkay na naagnas at nagtatawanan. Habang ang anak naman ng matanda ay nag-anyong halimaw na madaming matatalim na pangil. Dahil sa kapangyarihan ng yin-yang mirror ay napasailalim sila sa isang ilusyon. Sinasabi ng babaeng halimaw na hanggat ang mga tao ay nabubuhay ay mayroon ang mga itong intensyon. Intensyon na nagiging ugat ng kasamaan. Masaya pa ang babae dahil magiging pagkain niya ang mga ito. Bumalik sa ulirat ang ating bida at sinabi sa babae na ang mga tao ay hindi makakatakas sa kapangyarihan nito. Pero paano naman pagsagul? Biglang lumitaw si Yuan Yuan at naghanda ng isang malakas na sipa sa halimaw na babae. Sa gulat ng halimaw ay wala na itong nagawa kundi saluhin ang sipa ng ghoul. Wasak ang tagiliran ng babaeng halimaw nang tamaan ito ng atake. Kumpiyansang sinabi ni Sushie na ang atake ng halimaw gamit ang ilusyon ay gagana sa tao, pero hindi sa ghoul dahil wala itong sariling pag-iisip. Bulagta ang dalawa tapos mawala ang ilusyon na bumabalot sa kanila at nawala ng malay. Tanong ng ating bida sa babaeng halimaw na kung may mga tinatago pa ba itong tricks, kung meron ay ilabas na nito lahat. Sinabi ng halimaw na napakautak ni Sushie dahil hindi lang nito nasira ang kanyang magic mirror bagkus na pabalik pa siya nito sa kanyang punagtatigwan na salamin. Winasak ni Yuan Yuan ang salamin kung nasaan ang babaeng halimaw. Nang mabasag ay tanawa lang ito at lumipat sa ibang salamin habang sinasabi na hanggat may salamin sa paligid ay hindi siya ng mga ito mahuhuli. Dagdag pa na makukulong sa lugar na iyon ang ating bida at magiging kanyang pagkain. Pang-osar na tanong pa nito kay Sushie na kung anong nakita nito sa salamin. Napakita sa mga salamin ang mukha ng babaeng halimaw habang nang osar na kung ito ba ang pumatay sa mga mahal nito sa buhay, o ito ang dahilan kung bakit namatay ang mga iyon, o di naman kaya ay hindi nito alam kung paano namatay ang mga mahal sa buhay ng ating bida. Nagsindi na naman ng sigarilyo ang ating bida at sinabi sa halimaw na gusto sana niya itong labanan ng patas, pero hindi nito may sarado ang matabil nitong bibig. Nagalit na siya at sinabi sa halimaw na dahil mahal nito ang mga salamin nito ay sisirain niya itong lahat. Tumawa lang ang halimaw dahil sa anong paraan naman nang daw ng ating bida iyon magagawa. Siguro daw ay sisirain ng alaga ng ating bidang ghoul ang lahat salamin isa-isa. Naglabas si Sushie ng nagliliwanag na talisman na paper doll. Inactivate niya ito at ginamit ang paper transformation into illusion dragon. Naging isang nilalang ang paper doll na naglalabas ng napakalakas at madaming ipu-ipu.
Tinipon nito ang bawat salamin na makikita sa paligid. Inactivate pa ng ating bida ang Ghoul Outfit Changing Talisman. Nagbago ang kasuotan ni Yuan Yuan sabay pinagamit siya ni Sushie ng Lightning Talisman. Naglabas ng mga kidlat ang katawan ni Yuan Yuan katulong sa pagwasak sa napakaraming salamin sa paligid. Nagpanik na ang babaeng halimaw na nasa salamin at napapatanong na lang ito sa ating bida na king anong ginagawa nito. Sagot ng ating bida na papatayin niya ito. Mas lumakas pa ang mga kidlat at tinunaw ang lahat ng salamin na nasa paligid kaya nagawa nilang mahuli ang babaeng halimaw. Sakal ni Yuan Yuan ang halimaw habang inaasar ng ating bida na kung magaling ba ito sa pag-ilag. Dagdag pa niya na napagamit pa siya nito ng mga high-level talisman para lang mapalabas ito. Kaya sana ay maayos na core ang ibabagsak nito. Sinabi ng babaeng halimaw na masyado niyang minaliit ang ating bida. Gumamit ito ng hurricane para tipunin ang mga salamin tapos gumamit ito ng init ng kidlat para tunawin ang kanyang mga salamin. Pero gaya nga ng sinasabi niya tower niya iyon. Unti-unting natutunaw ang babaeng halimaw sabay nakawala at nagtungo sa ating bida. Masayang sinasabi ng babae na sa lakas ng ating bida ay karapat dapat ito para maging kanyang vessel. Tuluyan na itong naluso at pumasok sa isipan ng ating bida. Tumawa ito ng tumawa habang ang ating bida ay nahihirapan. Nagtaka ang babaeng halimaw matapos kakaibang lugar ang kanyang napuntahan sa isipan ni Sushie. May lumabas na isang mata na may nakasulat na calamity. Mula sa likod ay may babaeng nakadila ang nagsalita. Sinabi ng babaeng nakasuot ng kulay pula na ang makakita ng halimaw sa lugar na iyon ay nakakasurpresa. Napakaliit lang ng babaeng halimaw kumpara sa isa pang babaeng halimaw na naninirahan sa isipan ni Sushie. Nagkamali ang babaeng salamin ng kanyang punasok na isipan dahil may nauna na sa kanyang manirahan sa isip ng ating bida at mas malakas pa ito sa kanya. Wala na siyang nagawa kundi umatake ng mga salamin. Walang kahirap-hirap na sinanggalang iyon ng babaeng pula gamit ang mga mata na nagliwanag, at sinabi ng babae na ang ataking ganon ay walang talab sa kanya. Binalot ng malagkit na galami ang babaeng halimaw at hindi ito makawala sa pagkakabihag sa kanya. Wala na siyang magawa kundi magmakaawa para sa kanyang buhay. Sinabi ng babaeng pula na nakakatakam ang amoy ng babaeng salamin, sabay inekrabo niya ito ng kagat kaya nahati sa gitna ang kantawan ng babaeng salamin. Sarap na sarap ang babaeng pula sa kanyang nakain. Maya-maya ay dumating ang ating bida sa lugar kung saan namamalagi ang babaeng pula. Galit na sinabi ng ating bida na nagdiriwang ito sa loob ng kanyang isipan, kaya bakit hindi na lang ito lumabas ng sa kanyang isipan. Binati ng babae si Sushie at nagpakilala na siya si Heiwo ang Black Calamity. Sinabi ng babae na napaka-palad ni Sushie nang ma-activate nito ang Sky Tower, pero may 3 araw na lang ito para mabuhay. Tanong ni Sushie sa babaeng pula na paano nito nasabi na 3 araw na lang ang itatagal niya at sino ba ito talaga. Salaysay ng ating bida na hindi siya makapag-level up. Ang babaeng pula ang dahilan at ang tower na iyon ang may kasalanan sa kanya. Ni hindi pa man lang siya nakakapagpakasal. At kung may mamamatay man ay ang babae. Sagot ng babae na wala siyang pakialam sa plano ng ating bida na pagpapakasal. Kung hindi siya nakulong sa isip ng ating bida ay sino naman kayang magtsatsaga dito sa taglay nitong spiritual power. Dagdag pa ng babae na kung hindi ang ating bida pumapatay ng mga halimaw ay malamang patay na ito sa pag-drain dito ng tower. Pero napakatsaga daw ng ating bida dahil hindi pang ito nakasurvive bagkus nagawa pa nitong magising. Pahabol pa ng babae na malaki ang kanyang gana sa pagkain base sa taglay ng ating bidang spiritual power ay kayang-kaya niya itong saydin sa loob lamang ng 3 araw. Maangas na sinabi ng ating bida na kung ganun ay gusto niyang maging malakas at tulungan siya nito para maging S-rank na siya. Salaysay ng babae habang nakadila na sa katawang payat ni Sushie ay paano nito mapapanatili ang kanyang kapangyarihan. Ninos naman ang ating bida sa pangmamaliit sa kanya ng babae, kaya sinabihan niya itong walang silbi. Tumawa lang ang babae at sinabi na masyadong mainitan ang ulo ng ating bida. Sinabi pa na sa kasalukuyang lakas ni Aoshie, ang puwersahang pagpasok ng kapangyarihan niya sa katawan nito ay magdudulot lamang ng backlash. Mungkahi ng babae na kung gusto ng ating bida mapanatili ang kanyang kapangyarihan ay dapat makaabot muna ito ng at least A rank. Tanong pa ng babaeng pula na kung hindi ba gusto ni Sushie na mabuhay muli ang babaeng ghoul na kasakasama nito.
Nagulat si Sushi matapos marinig na may pag-asa pa pala. Akala niya ang taong naging ghoul ay hindi na maibabalik pa sa pagiging tao. Sinabi ng babae na sa mundong ito ay walang katiyakan. Kapag sapat na ang lakas ng ating bida ay sasabihin niya dito kung paano iyon gawin. Dagdag pa ng babae na kapag higit ang pag-asa ng ating bida ay mas higit din ang makakamit nito. Kaagad pumayag si Sushi sa mga kondisyon na sasabihin ng babaeng pula. Natuwa ang babae kaya binigyan niya ang ating bida ng isang paper doll na may sungay. Sinasabi ng babae na tutulungan siya ng talisman na iyon na mag-level up. Nagtaka si Sushi kung bakit kakaiba ang talisman na iyon at nakakaramdam siya ng kakaiba. Paliwanag ng babae na ang talisman na iyon ay nagtatagli ng kapangyarihan niya. Paalala pa nito na gamitin lang iyon ni Sushi kapag nasa panganib ito. Pahabol pa na wag itong mamamatay. Maya-maya ay bigla na siyang nagkamalay dahil sa panggigising sa kanya ni Taba. Sinabi ni Taba na natakot siya dahil akala niya ay patay na ito. Dagdag ng matanda na nakita na lang nila si Sushi na nakatayo ng sobrang tigas kaya naisip niya na baka naposes na ito ng halimaw. Matapos noon ay ibinigay ng matanda sa ating bida ang core na ibinagsak ng babaeng halimaw. Kinuha iyon kaagad ni Sushi nang walang pag-aalinlangan. Nagsalita ang matanda at mungkahi na dadalawa na lang silang natira sa kanilang grupo. Ngayong dalawa na lang sila ay wala na silang paraan para makabayad ng tax. Sabay alok sa ating bida na kung pwede ba itong sumali sa kanila. Nagsindi na naman ng sigarilyo si Sushi at walang pag-aalinlangan na tumanggi sa alok ng matanda. Tumawa ang matanda dahil masyado siyang naging direkta magsalita. Dahil ang gaya nitong malakas ay hindi mag-aaksayang sumali sa kanilang grupo. Sinabi ni Sushi sa dalawa na kung kinakapos ang mga ito sa pera ay pwede ang mga itong sumama sa kanya. Pero hindi niya responsibilidad ang mga buhay ng mga ito. Huwag ang mga itong aasa na ililigtas niya. Mangiyak-ngiyak sa tuwa ang matanda at kumurapnit na sa kanyang hita sa sobrang pagpapasalamat sa ating bida. Pinaalis niya ang matanda sa pagkakayakap sa kanya at sinabi pa na wag siya nitong tawaging dahil Sushi ang pangalan niya. Habang sila ay naglalakad ay natanong ni Taba na kung ang ghoul ba ay maituturing na ghost. Sagot ng matanda na kakasali pa lang nito sa team kaya normal na hindi nito alam ang tungkol sa mga ghoul. Salaysay ng matanda na ang Demon Suppressing Tower ay umaakit sa mga tao na pasukin ito. Dahil sa loob nito ay nagtatagli ng walang katapusang resources at kayamanan mula dito. Ang mga tao na na-awakened ang mga spiritual power ay nagiging mga hunters. Pero hindi alam ng mga ito kung gaano kadelikado ang tower. Matapos ng napakaraming tao ang namamatay sa loob ng tower ay may mga pagkakataon na matapos mamatay ng isang ordinaryong tao ay nagiging demon ang mga ito na kinukontrol mismo ng tower. At kalaunay nag-evolve para maging halimaw sa loob ng tower. At sa mga tao naman na nagtatagli ng spiritual at magical power, matapos mamatay ay ang mga isip ng mga ito ay nagko-corrupt at nagiging ghoul. Ang mga ito ay mga immortal at hindi mawawasak, ang mga ito ay ang mga puppet ng tower na nangwawasak sa sangkatauhan. Kinabahan si Taba matapos marinig na puppet ang ghoul ng tower sabay turo kay Yuan Yuan na pinapakain ng ating bida ng crystal core. Sagot ng matanda na wag ito mag-alala dahil normal lang naman sa mga ghoul ang marahas pero kapag tumanggap ito ng master ay kailangan itong pakainin ng crystal core palagi, para hindi ito maging berserk. Pero ang pag-asa sa crystal core na makukuha sa low-level tower para pakainin ng ghoul ay hindi sapat para sa isang tao. Dahil makakakuha ka lang ng 2 o 3 core kada tower. At napakamahal naman ang price nito sa black market. Kapag mas mataas ang grade ng ghoul ay mas maraming crystal ang dapat ipakain dito. Kaya nakakasigurado siya na ang ghoul na may pangalang Yuan Yuan ay sobrang halaga sa kanilang boss noong nabubuhay pa ang ghoul na ito. Sinabi ni Sushi kay Yuan Yuan na ang outfit ni Yuan Yuan na nakakaakit ay nasira noong nakipaglaban siya kaya bibigyan niya ito ng bago. Nilagyan niya ito sa noo ng talisman para bihisan ng bagong outfit. Makalipas ang isang umaga ay ang tungo sila sa Demon Suppression Bureau Headquarters. Manghang-mangha ang dalawa matapos makapasok sa loob kumikinang pa ang mga nitaba. Napasabi na lang sila na hindi nila inaasahan na makakatapak sila sa ganung lugar. Namangha pa si Taba dahil napakaraming sikat na members ng mga guilds ang nandon.
May mga word-ong hunters ang nakasut ng maskara at kabilang ang mga ito sa Crozer Serrer Demon Hunting Guild. Ang leader ng mga ito ay kayang mag-solo hunt sa A-rank tower. Tuwang-tuwa si Taba matapos makita ang kanyang mga idol na babae na kabilang sa Midnight Rose Guild. Ang bawat members ng mga ito ay lahat magaganda, kaya hindi siya makapaniwala na nakapunta siya sa lugar na iyon. Lumapit si Tama sa dalawang babae para makahingi ng autograph. Sinabi naman ni Sushie na manatili lang doon si Yuan Yuan dahil babalik din siya. Nakatayo lang ang ghoul na si Yuan Yuan habang may nakasubo na barya. Lumapit si Sushie sa staff at sinabi na gusto niyang kumuha ng emergency mission sa Moonview Girl Academy. Sumangayon ang staff at hiningi ang pangalan at combat power ng ating bida. Sinabi ng ating bida na siya si Sushie C-rank. Nagulat ang babae dahil ang Moonview Girl Academy ay B-rank emergency mission, sabay tanong na kung sigurado ba talaga si Sushie. Sagot ng ating bida na hindi ba't ang sinasabi ng Demon Suppressing Bureau ay ang buhay at kamatayan ay nakatadhana, kaya bigyan na siya nito ng mission. Sumunod na ang babae at sinabi na makatanggap na din ang ating bida ng key ng gate para sa Moonview Girl Academy, kaya magmadali na ito. Sa isang banda iniisip ng babaeng may malaking kokomilon na napakagwapo ng ating bida para itapon lang nito ang buhay nito. Maya-maya ay may nagsalita ay tinawag ang ating bida at tinanong na kung ito ba ay si Sushie, ang elite ng Jinrong Genius Demon Hunting Guild. Ang nagsalita pala ay ang lalaking may dilaw na buhok at may kasamang babae. Pang-osar ng lalaki na sa wakas sa tagal ng panahon ay nagkaroon din ng C-rank hunter ang guild nito. Sabay alok na bakit hindi na lang ito sumali sa kanilang White Tiger Demon Hunting Guild. Sa mababa rank ng kagaya ng ating bida ay napakabukas palad nila. Tumawa pa ang lalaki at hinahanap si Yuan Yuan. Pang-osar pa nito na nakalimutan niya na patay na nga pala ito. Lumapit si Sushie ng galit na galit sa lalaki at sinabi na ulitin ng lalaki ang sinabi nito. Naglabas ng talisman si Sushie habang sinasabi sa lalaki na kung gusto na ba nitong mamatay. Agad may dumating na mga lalaking armado at tinutukan sila ng baril. Pinatigil sila nito at sinabi na ang paglalaban ay ipinagbabawal sa loob ng Demon Suppressing Bureau, ang magkakasala ay arestuhin kaagad. Sigaw ng isa na ibaba ng ating bida ang talisman nito. Nanginginig sa takot si Taba matapos makita ang pangyayari. Nakangiting pang-osar ng ugok na lalaki sa ating bida at sinabi na kung narinig ba ni Sushie iyon, kaya ibaba na nito ang talisman at mag-usap na lang sila. Tumalikod si Sushie at sinabihan ang lalaki ng walang silbing basura. Ninas naman ang ugok sa sinabi sa kanya ng ating bida. Inis na inis ito at gusto-gustong bigwasan si Sushie, nagbanta pa ito na maghintay lang ang ating bida. Galit na galit ang lalaki at nagsisigaw sa staff at sinabi na ang kanilang White Tiger Demon Hunting Guild ay kukuha ng mission sa Moonview Girl Academy. Sumangayon lang naman ang staff. Makangit ito habang iniisip na sa pagkakataong iyon ay katapusan na ni Sushie. Pero bigla siyang binanata ng malakas na sipa ni Yuan Yuan kaya tumailesek siya palayo. Mayabang na sinabi ng ating bida sa ugok na lalaki na kung may galit ito ay magkita na lang sila sa Moonview Girl Academy. Dagdag pa na kung narinig siya ng lalaki. Sumangayon lang naman ang ugok na lalaki at sinabing oo. Habang papalayo ang ating bida ay naiisip ng ugok na lalaki na kung iyon na ba si Yuan Yuan. Tanong pa nito sa isip na kung hindi ba ito namatay at kung nailigtas ba ito ni Sushie. Pero hindi kitang-kita niya noong namatay ito. Napansin niya ang Soul Lock Ring at Soul Suppression Charm na suit-suit ni Yuan Yuan. Napagtanto niya na si Zhao Yuan Yuan ay naging isang ghoul. Yumandar ang kadimunyuhan ng ugok na lalaki at naisip na naka-jackpot siya dahil ang anyo ng ghoul na kagaya ni Yuan Yuan ay mayroong mataas na halaga sa black market. Kaya kailangan niyang ipagbigay alam iyon sa kanyang boss. Maya-maya ay sinigawan ni ugok ang armadong lalaki at tinanong na kung wala man lang ba itong gagawin kahit nakita nito ang ginawa sa kanya. Sagot ng armado na ang dapat lang nilang ayusin ay ang gulo sa pagitan ng mga hunters, kung may reklamo ito ay pwede itong mag-apela. Sagot ng ugok na kung seryoso ba ang pulis. Mula naman sa taas ay may dalawang babae ang nakamasid sa ating bida. Tinanong ng maliit na babae ang kasama nitong matangkad na kung ang lalaking iyon ang lagi nitong nababanggit. Ang babaeng matangkad ay si Qin Ziyan, leader ng Jinrong Genius Demon Hunting Guild. Sinabi ng maliit na babae na pero mukhang parumbado ang ating bida.
Sumangayon si Qin Ziyan sa sinabi ng kasama niya na tama ang sinabi nito, barumbado nga si Su Shay. Lumapit si Qin Ziyan sa babaeng staff at nagtanong na anong ginagawa ni Su Shay sa lugar na iyon. Sagot ng babaeng staff na may malaking kokomilon na tumanggap si Su Shay ng isang emergency mission sa Moonview Girl Academy. Nagulat si Qin Ziyan at nagtanong na kung bakit ng staff pinayagan ang ating bida na kumuha ng mission gayong si rank hunter lang ito at ang Moonview Girl Academy ay isang B-rank mission. Paliwanag ng babaeng staff na sa Demon Suppression Bureau, kapag ang hunter ay kumuha ng mission, ay wala silang authority na pigilan ito. Dagdag pa ng babaeng staff na huwag mag-alala si Leader Qin dahil papunta din naman doon ang White Tiger Demon Hunting Guild. Tumalikod ang dalawa at sinabi ni Leader Qin Ziyan na siya mismo ang pupunta para tingnan. Lumipat ang eksena sa Moonview Girl Academy. Nagtungo ang apat sa pasukan ng tower. Mungkahi ng matanda sa ating bida na kung pwede ba ay maya-maya sila pumasok. Sumangayon naman si Taba sa gusto ng matanda at mamumulot muna sila ng mga kagamitan. Sagot ng ating bida na gawin ng mga ito ang gusto nito. Pagpasok ni Su Shay at Yuan Yuan sa portal ay bumungad sa kanilang ang pulang bagay na bomb alot sa buong gusali. Sinabi ni Su Shay na ang enerhiya ng tower ay tumatagas palabas kaya kailangan nilang magmadali at oras na para kumuha sila ng B-rank crystal core para patikimin si Yuan Yuan ng bagong flavor. Sa kanilang harapan ay nakakita sila ng isang babaeng nakasut ng school uniform at madungis ang anyo. Napasabi na lang ang ugok nating bida na talagang ang B-rank tower ay nasa ibang level dahil sa ganda ng katawan ng babaeng nasa harapan niya. Dagdag pa niya na mukhang ang Moonview Girl Academy uniform ay sinira ng tower. Maya-maya ay nagbagong anyo ang mukha ng babae, ang maganda nitong mukha ay napalitan ng pangit na mukha at tinubuan nito ng matatalim na pangil. Sumugod ito ng mabilis sa ating bida para umatake. Pero kahit ganoon ay napapasabi pa si Su Shay na ang pagmumukha nito ay masama pero ang katawan nito ay talagang hindi kapanipaniwala. Naghanda ng magic circle ang halimaw sa kanyang mga kamay. Napagtanto ng ating bida na ang kilos ng halimaw na iyon siguradong hindi isang demon puppet, kaya talagang ang B-rank tower ay lampas sa inaasahan niya. Naghanda si Su Shay ng talisman para subukan kung may ibubuga ba talaga ang demon na ito. Lumutang ang mga talisman sabay naglabas ito ng mga ice spear. Pero naglaho ang babaeng demon at naglitaw sa likod ng ating bida. Gamit ang matatalim nitong ngipin ay akmang kakagatan ang ating bida sa leeg. Sa isip-isip ng ating bida na gaya nga ng iniisip niya sa demon na ito. Ang mga yaksha ay magaling sa pagbabagang anyo at pansamantalang naiiwasan, sabay lilito sa likod ng biktima gaya nito. Pero ang yaksha ay nagpapalit ng anyo gaya ng malakas na nilalang, kaya ang kinaiinis niya ay bakit ginaya nito ang anyo ng sexy student. Ni-uppercut niya ang yaksha sa kanyang likuran sabay inutos kay Yuan Yuan na ito na ang bahala sa yaksha. Naghanda ng malakas na sipa si Yuan Yuan sabay binigwasan ang yaksha. Sa lakas nun ay tumilapon ang yaksha. Sa building na tinulsikan ng yaksha ay may isang babae ang nakaupo at nakapanood lang sa kanila. Sinabi ng babae na ang poging maninigarilyo na iyon ay kanyang magiging alipin. Binuksan niya ang bote at may lumabas dito na isang babaeng lamok na may pangalang Mosquito Goo. Inutusan ng babae ang lamok na kagatin nito ang ating bida para sa kanya. Sa isang banda lumabas ang yaksha na galit dahil sa pagsipa sa kanya ni Yuan Yuan at pinakita na niya ang tunay na anyo bilang yaksha na may sungay at apat na braso. Pagsuntok ng yaksha ay naiwasan agad iyon ng ating bida. Naghanda siya ng talisman habang sinasabi sana maglabas ito ng crystal core para kay Yuan Yuan. Binalot ang yaksha ng nagliliyab ng mahabang talisman at kalaw na sumabog na malakas. Nagbagsak ang yaksha ng crystal core kaya napasabi na lang ang ating bida na maswerte siya. Nang mga oras ding yun ay damapo ang lamok sa leeg ni Su Shay sabay tinusok ito at nilagyan ng lason. Mula sa taas ay napasabi ang babae na maswerte siya dahil nakuha din niya ang ating bida. Matapos makagat ng lamok si Su Shay ay bigla na lang siyang nanigas at di makagalaw. Natuwa ang babae dahil nakaleber siya. Dahil sa tulong ng ating bida ay makakapasok siya sa tower ng payapa ang isip. Nilapitan ng babae ang ating at sinabi na pogi ito. Kinuha niya ang crystal core sa kamay ni Su Shay at sinabi na siya na ang magpapakain sa alaga ng ating bida. Nang makain yun ni Yuan Yuan ay nagsalita ito at sinabi na napakalasa.
Bahagya namang napangiti si Sushie dahil nakakapagsalita na si Yuan Yuan. Nagpanggap lang siya na nakokontrol ng babae at susunod lang siya sa mga mangyayari. Gagamitin niya ang babae dahil mukhang malakas ito. Matapos nun ay nagsimula na silang pumasok sa tower. Sa labas naman ng portal ay dumating ang White Tiger Demon Hunting Guild para tugisin ang ating bida at nakawin si Yuan Yuan. Natakot ang ugok na lalaki dahil sobrang nakakakilabot ang tower na iyon. Tanong pa na kung tutuloy ba talaga sila. Sinabi ng squad leader, Hibiao ng White Tiger Demon Hunting Guild na perpekto ang pagiging nakakakilabot ng tower, dahil tahimik nilang male iligpit si Sushie at walang sino man ang makakaalam. Salaysay ng ugok na lalaki na basta na lang siya sinipa ni Yuan Yuan kaya wag nitong maliitin ang mga ito. Dahil kung malakas si Yuan Yuan malamang pati si Sushie ay ganun din. Galit na sumigaw ang boss na si Hibao sa lalaking ugok at sinabi na dahil wala itong silbi kaya mahina ito. Dagdag pa na ang mga ghoul ay mas lumalakas kapag mas madaming crystal core ang nakin nito. Salaysay ni Hibiao na ang price ng ghoul ay mas tumaas pa. Kapag nakuha nila si Yuan Yuan ay siguradong yayaman sila. Para naman kay Sushie na na-stock sa pagiging C-rank hunter sa matagal na panahon. Kaya kinuha nito ang mission na ito ay para subukan ang swerte kung mag-level up. Salaysay pa na kung hindi siniwalat ni Sushie ang kanyang black magic ay hindi siya napatalsik sa Jinrong Genius Demon Hunting Guild. Kaya oras na para itala ang bagong score sa kanilang dalawa ngayong araw. Pagpasok nila sa loob ay nakakita sila ng napakaraming demon zombie ang naglalakad patungo sa kanila. Naglabas ang babae ng kapangyarihan sa kanyang kamay sabay ginamit ang kanyang venom devouring insect. May lumabas na madaming paru-paro at kinapitan ang mga demon. Bawat dapuan ng mga insekto ay naaagnas ang mga laman at nagsisigawan ang mga ito sa sakit. Ayon sa babae na para maging pagkain ang mga ito ng kanyang venom devouring insect ay at least wag ang mga ito mamatay ng walang kabuluhan. Naiisip naman ng nagpapanggap nating bida na hindi na rin masama nakatipid siya ng talisman. Mananalo siya nang wala man lang ginagawa. Matapos maubos ng mga demon ay bumungad sa kanilang itaas ang madaming nakasabit sa kakons. Sinabi ng babae na hindi pa niya narinig ang tungkol sa demon puppet spin ng kakons. Inutos ng babae kay Sushie na ibaba ang mga kakons at tingnan nito. Biglang nanigarilyo ang ating bida at tumigil na sa pagpapanggap na napasailalim sa lason. Sinabi niya na hindi naman siya nakakalipad kaya hindi niya maibababa ang mga iyon. Gulat na gulat ang mata ng babae matapos marinig na nagsalita ang ating bida, namilog pa ang mata nito sa pagtataka sabay tanong na kung nakakapagsalita pala ito. Sagot ni Sushie na malamang dahil hindi naman siya pepe. Tanong niya sa babae na kung sa tingin ba nito ay tatalab sa kanya ang kaunting venom para pakontrol siya. Lumapit si Sushie kay Yuan Yuan at inutos na patahimikin ang babaeng iyon. Kwento pa ng ating bida na ang huling nagtangkang gumawa ng ganun sa kanya ay nakalibing na ngayon. Ang kaawa-awang trick na ginawa nito kanina ay hindi na mahalagang banggitin. Dahil sa sobrang takong ng babae mabigwasan ni Yuan Yuan ay nag-iyak na ito at yamakap sa hita ng ating bida habang nagmamakaawa na patawarin siya ng ating bida sa ginawa niya kanina dito. Magalang din siyang humihiling sa ating bida na iligtas nito ang mga kaawa-awang students. Habang namumula si Sushie sa pagkakayakap ng babae ay sinabi niya na hindi siya interesado sa pagligtas ng tao. Dahil ayaw pumayag ng ating bida ay idinate ng babae ang kanyang kokomilon sa ating bida at sinabi na papayag siya sa kung anumang kondisyon na gusto ng ating bida. Dahil sa narinig ay nagdugo ang ilong niya dahil alam na niya kung ano ang tinutukoy ng babae. Sinabi ng ating bida sa babae na dapat maging handa ang kaisipan nito dahil kapag ang laman ng mga kakons na iyon ay ang mga students ay sumuko na ito. Sinabi ng babae na impossible na ang mga students ang laman ng kakons na iyon. Baka nagtatago lang kung saan ang mga iyon. Maya-maya ay nagbitik ang kakun at may lumabas na isang babaeng halimaw na isang kinara. Tanong ni Sushie sa babae na kung iyon ba ang student na hinahanap nito. Sagot ng babae na hindi. Naglabas si Sushie ng kanyang talisman at nang inactivate niya ito ay nagi itong isang dambuhalang flame monkey. Naglabas naman ng kapangyarihan ng kinara sa bibig para atakihin ang mga nasa baba. Mas nang ibabaw ang kapangyarihan ng kinara at naglahong bigla ang flame monkey. Sinabi ni Sushie na hindi pa gaanong napipisa ang kakun pero ganon na kaagad kalakas ang kapangyarihan ng kinara.
Ang kanyang Flame Monkey Talisman ay nawalan ng silbi. Dahil doon ay sinabi ng babae na tutulungan niya ang ating poging bida. Mula sa taas ng naman ay may mga taong nakapanood ay nagtanong ang isa na kung makikisali ba sila. Sinabi ni Frank na taga Bear County Black Flame Board Demon Guild, na hindi dahil manood lang sila muna dahil sa kanila ang tagumpay pagtapos nun. Tanong ng isa na kung ganun ay wala silang gagawin. Sagot ni Frank na ang Kinara ay malakas at hindi yun kayang talunin ng mag-isa. Nag-alala ang isa at nagtanong na kung kaya ba nilang talunin yun kahit nawala ang kanilang captain. Sagot ni Frank na hindi nila kailangang talunin ang Kinara, ang dapat lang nilang gawin ay magmatiyag dahil sinabi ng kanilang captain na may halimaw sa tower na nauugnay sa Kinara. Sinabi naman ng isang ugok na lalaki na ang babaeng iyon na mula sa Rabbit County ay maganda. Sa sandaling matalo ito ay kanila itong kidnapin at hayaan ang kanilang mga kasamang lalaki na mag-enjoy dito. Mula sa kanilang likod ay may lumitaw na mga hibla ng kakons. Nang mapansin naman iyon ng ating bida ay sinigawan niya ang babae na sa likod nito. Hindi na nakaalis pa ang babae at nahuli na siya ng kakons pati ang ating bida at nabalutan ng kakons kasama ng babae. Nang makulong ang dalawa sa iisang kakon ay sumigaw ang babae na huwag siyang itulak ni Sushie. Sagot ng ating bida na maliit ang space kaya anong gagawin niya? Biglang may nahawakan ng babae at sinabi na kahit ang kanyang damit ay natutunaw. Sigaw naman ng ating bida na huwag hawakan ng babae ang kanyang dragon. Sa loob ng kakons habang nakapatong ang babae sa ating bida ay may nadama itong matigas kaya nagtanong ang babae na kung bakit nagtatago si Sushie ng sandata sa parteng iyon. Sagot ng ating bida na mas mabuting wag hawakan ng babae iyon dahil ang matigas na iyon ay ang kanyang secret weapon. Sagot ng babae na kung secret weapon iyon ay gamitin na nito. Namumulang sagot ni Sushie na saka na lang niya gagamitin ang secret weapon na iyon. Sinabi ni Sushie sa babae na utusan nito ang insekto nito na kunin sa kanyang bulsa ang talisman at gagamitin niya iyon para wasakin ang kakon na iyon. Hinatak ng lamok ang talisman sa bulsa ng ating bida. Matapos nun ay sinabi ni Sushie na iyon ay Storm Talisman, masakit iyon ng kaunti pero gagamitin niya iyon. Nang marinig ng babae na masakit iyon ay hindi na nahitsurahan ang kanyang mukha. Sa labas naman ay nakapanood parents sina Frank habang sinasabi na ang mga hunters na taga Rabbit County ay nahulog na sa bitag. Kaya umalis na sila dahil ang ganung demon ay hindi dapat nila harapin. Nang hihinayang pa siya dahil napakaganda pa naman ng babaeng iyon. Maya-maya ay biglang nagkaroon, malakas na pagsabog sa ibaba at sa gulat ni Frank ay napatulo na lang ang sipon nito. Punit-punit ang damit ng ating bida dahil sa talisman na iyon at habang lumabas ay napasabi na lang siya na talagang masakit pero ang mahalaga ay nakalabas siya. Pamuti naman ang mata ng babae dahil sa lakas ng talisman na iyon na tumama sa kanila. Sigaw ng babae sa ating bida na tulungan siya nito na makalabas. Sagot ni Sushie na manatili lang ito sa loob ng kaunting minuto dahil hindi naman ito mamamatay. Biglang nagpakita sa kanya ang Black Calamity na babae at nagtanong na anong kaguluhan iyon at nagtanong na kung hindi na natutulog ang mga tao. Napansin din niya ang Kinara kaya sinabi niya sa ating bida na gusto niya iyong lemunin. Tanong ni Sushie sa babae na kung kaya ba nitong lemunin ang mga demon kahit na hindi ang mga ito pumasok sa kanyang isipan. Sagot ng babae na kaya niya, sa pamamagitan ng katawan ng ating bida. Pero hindi niya uubusin lahat dahil magtitira siya ng kaunti dito. Sinabi ni Sushie na napakahirap harapin ng Kinara at sa kasalukuyan niyang lakas ay hindi niya kayang talunin iyon. Mungkahi niya na kung kaya ba ng babaeng Calamity na lagyan ng kapangyarihan nito ang isa sa kanyang mga talisman. Sagot ng babae na sa kasalukuyang lakas ng ating bida ay hindi pa nito kaya. Pero balang araw ay makakaya na nitong magamit ang ganong kapangyarihan. Mungkahi pa ng babae na mas pagod si Sushie ngayon kaysa noong magkita sila, kaya bakit hindi na lang nito gamitin ang talisman na binigay niya rito. Sinabi ni Sushie na noong tingnan niya ang talisman na binigay nito sa kanya ay nalaman niya na hindi iyon ordinaryong talisman at nagtatagli ito ng matinding kapangyarihan. Maaari yung magkaroon ng side effect, pero kung sarili niyang talisman ang kanyang ginamit ay kahit magkaroon ng side effect ay makakayanan niya iyon. Sumagot na lang ang babae na kapag handa na si Sushie ay tawagin na lang siya nito. Maya-maya ay humarap ang ating bida sa mga tao sa taas at sinigawan niya ang mga iyon at tinawag niya ang mga itong daga, at tinanong na kung hanggang kailan plano ng mga itong magtago.
Sinabi ni Frank na ang pagsira sa kakon kahit na masaktan ang sarili ay talagang magagawa ng isang lalaki. Kaya hinahangaan niya ang ating bida. Pagyayabang naman ng isang lalaki na may buhok na parang sungay ng kalabaw na kung sigurado ba talaga ang ating bida na lalabanan sila nito ngayon. Nagsindi na naman ng sigarilyo si Sushie at kumpiyansang sinabi na kaya niyang idispatcha ang mga ito. Pero hindi niya hahayaan na magkadumi ang kanyang kamay. Nagtawa ang mga ugok at di nila namalayan na may sumisilip na sa kanilang dambuhalang demon. Nang tumingin sa likod ang lalaking may buhok na parang sungay ng kalabaw ay natakot siya at sinabi sa kay Frank. Paglingon ni Frank ay parang tumigil ang kanyang mundo sa gulat. Dahil binulaga sila ng dambuhalang demon na nagawa ng mahuli ang isa nilang kasamahan. Sigaw ni Frank na isa yung giant demon at inutos sa lahat na protektahan ng mga ito ang sarili. Sa baba naman ay dumating si Yuan Yuan at pinuri siya ng ating bida sa magandang ginawa nito. Galit na galit si Frank sa mga taga Rabbit County dahil ginamit nito ang giant demon para matrap sila. Pilit kinakagat ng giant demon ang shield ng mga ugok na lalaki para mawasak ito. Nakatawang sinasabi ni Sushie na una pa lang ay alam na niya na nasa paligid lang ang mga ugok na lalaking iyon. Kaya binigyan niya si Yuan Yuan ng concealment talisman at luring powder. Sa ganung paraan ang demon ay ma-attract at hindi nito mahahanap ang target nito. Pang-osar pa ng ating bida na para maiwasan ang mga balakid sa kanyang pag-level up ay kailangan niyang alisin kaagad ang mga ito. Galit na galit si Frank sa taga Rabbit County at nagbanta pa na kapag dumating ang kanilang captain ay wawasakin nito ang ating bida. Sagot si Sushie na wala siyang balak mag-aksaya ng oras sa mga ito at may mas mahalaga pa siyang gagawin. Maya-maya ay humarap sa kanila ang Kinara na kasalukuyan ng nakaalis sa kakon. Inutos ni Sushie kay Yuan Yuan na umalis ito sa tabi niya. Dahil susubukan niya ang bago niyang teknik. Pinalabas niya ang babaeng Black Calamity sabay nagsigaw ng handseal para i-activate ang talisman. Nilagyan ng babae ng kaunti niyang kapangyarihan ang talisman ng ating bida. Naglabas ito ng malakas na energy sa paligid ng ating bida. Tapos ang talisman ay naging dambuhalang apoy na demon. Naghanda ito ng malakas na pag-atake sabay binigyan ng isang atake ang Kinara. Sa lakas ng apoy ay napasigaw ang demon at natalo ng walang kahirap-hirap. Nagawa pang magyabang ang ating bida at sinabi na hindi naman pala big deal yun, samantalang inamin niya noon na hindi niya ito kayang talunin. Sa isang banda abala pera ng mga ugok sa pagdepensa sa kanilang sarili mula sa giant demon. Sa laysay ng isa na ang lalaking taga Rabbit County ay tinalo lang ang Kinara sa isang hampas lang. Pero ang enerhiya nito ay malinaw na sea level lang. Sa laysay pa ng isa na sa Rabbit County ay hindi lang ang Demon Suppressing Tower ang abnormal, pati na rin ang mga Demon Hunters ng mga ito ay halimaw, ang Kinara ay high-class demonic beast. Nang marinig iyon ni Frank ay lubha itong kinabahan at napasabi na lang ito na magmadali na mag-send ng mensahe sa kanilang captain. Nagkang-iyak na lang sila dahil naubos na nila ang connection. Natakam ang babae sa aroma ng Kinara kaya inutos niya sa ating bida na kunin ang Kinara para ma-absorb na niya. Sagot ng ating bida na kung pwede ba siyang tumanggi. Ayon sa Black Calamity na pag di mumayag si Sushie ay ang dalawang babae na iyon ang kanyang kakainin. Tulo-sipon na sumunod si Sushie sa gusto ng Black Calamity. Sinakal niya ang Kinara, at sinumulan ng e-absorb ng Black Calamity ang Kinara. Naramdaman ni Sushie ang enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan, kaya nagtanong siya na dahil lang ba dun kaya siya nito iniligtas. Sagot ng babae na ganun na nga, dagdag pa na tingnan ng ating bida kung gaano siya kabait dito. Sa isang banda nagpasalamat ang babae sa tulong ni Yuan Yuan na makaalis sa loob ng kakon. Sa sahig ay nakita niya ang isang ID ng student. Matapos tingnan ng babae ang ID ay natanong niya na kung totoo bang na-stock sa lugar na iyon ang mga students. Tanong nito na kung may iba pa bang paraan para maligtas ang mga ito. Sagot ng ating bida na wala na. Dahil sa sandaling malagyan ng Kinara ng itlog nito ang mga katawan ng tao ay wala ng paraan pa para maligtas ang mga ito. Umiyak ang babae dahil hindi iyon maaari. Maya-maya ay biglang yumanig sa paligid. Tinanong ni Sushie ang Black Calamity kung anong nangyayari. Sagot ng Black Calamity na hindi niya alam. Nag-alala na sila dahil ang Giant Demon ay gusto paguhuan ang lahat sa lakas ng paghampas nito. Maya-maya ay nagkaroon ng butas sa kinatatayuan ni Sushie kaya bigla siyang nahulog.
Nagsisigaw na lang siya sa gulat, kaya pinagtawanan siya ng Black Calamity dahil sa ganda ng boses nito habang sumisigaw. Nag-alala naman ang dalawa sa pagkahulog ng ating bida sa malaking butas. Sumagot si Sushie mula sa ibaba na ayos lang siya at huwag ang mga ito mag-alala sa kanya. Inutos niya kay Yuan Yuan na protektahan nito si Hanggai. Nakaramdam ng malakas na demonic energy ang Black Calamity sa lugar na iyon kaya napagtanto nito na ang core ng tower ay nasa ibaba. Nasabi ng ating bida na napaka-swerte niya. Pero ni-real talk siya ng babae at sinabi na sa kasalukuyang lakas ni Sushie ay ang pagtalo dito ay imposible. Napatanong na lang ang ating bida na kung ganun ay katapusan na ba nila. Sa isang banda ay nabihag ng White Tiger Demon Hunting Guild ang dalawa. Nag-iiyak ang mga ito habang nagpapaliwanag na ang pagtakot kay Sushie gamit sila ay walang silbi. Dahil sumusunod lang sila dito na parang parasite. Sagot ni Hibiao na kung ganun ay gagamitin na lang niya ang dugo ng mga ito para buhayin ang boss ng tower. Nagbula na ang bibig ni Taba sa sobrang takot dahil ayaw niyang maging sacrifice. Ayon sa matanda na pag-usapan nila iyon. Lumapit ang lalaking ugok sa matanda dahil ito ang uunahin niya. Hiniwa nito ang dibdib ng matanda at talsak ang dugo nito. Matapos nun ay nagsigawan na ng ritual si Hibiao gamit ang kanyang black magic. Mula sa sugat ng matanda ay naglabas ito ng itim na enerhiya at nag-anyong bungo ito sa tulong ng ritual ng ugok na Hibiao. Maya-maya ay biglang dumating ang ating bida sa lugar at naghanda siya muli ng kanyang talisman at naging flame monkey ito na umatake kay Hibiao. Nakangiti lang naman si Hibiao habang sinasabi na sa wakas nagpakita na rin si Sushie. Walang kahirap-hirap niyang sinangga ang flame monkey gamit ang kanyang tambol. Bulagta ang kanyang mga kasama dahil sa flame monkey pero siya ay minaliit lang iyon. Pagmamayabang ni Hibiao na akala niya ay mas malakas na ang ating bida. Napasukan naman ng dugo si Sushie at napaluhod kaya nag-alala na sa kanya si Taba. Nainis siya dahil hindi niya inaasahan ang babala sa kanya ng Black Calamity tungkol sa pagod na iyon ay napaka-seryoso. Minaliit pa ni Hibiao ang ating bida dahil nag-collapse na agad ito kahit nagsisimula pa lang ang kanilang laban. Mungkahi niya sa ating bida na mas mabuting ibigay na lang nito sa kanya si Yuan Yuan at bibigyan niya ito ng maayos na kamatayan. Sa likod naman ay ginigising ni Taba si Lao Tian. Naglabas na naman ng talisman si Sushie at mayabang na sinabi na kahit na sinisinok siya ay madali lang sa kanya ang talunin ang mga ito. Naglabas siya ng ice spear mukha sa talisman sabay kumari pa ng takbo kasama si Taba at matanda. Matakam si Hibiao at sinabi na tatakas pa ang mga ito kahit hindi man lang humingi ng pahintulot. Nagsigawa na naman siya ng ritual gamit ang black magic. At ginamit ang willow spirit wood. May lumabas na maraming kamay sa sahig at hinabol ng mga kamay ang ating bida. Habang tumatakbo ay naabutan sila ng mga kamay at tuluyang nahuli. Pagyayabang ni Hibiao na nagtatagli na siya ng divine power, samantalang si Sushie ay nanatili paring basura. Tanong ni Sushie na kung tinatawag ba nitong God ang mga bagay na iyon. Hulaan nito kung bakit ang mga aso ay hindi humihinto sa pagkain ng tae. Ngumiti si Hibiao at sinabi na napansin pala iyon ni Sushie. Tinanggap niya ang contract mula sa halimaw. E ano naman ngayon? Hamaba pa ang dila nito at sinabi na sa mundong ito kapangyarihan ang mas mahalaga. Walang sino man ang may pakialam kung paano iyon makukuha. Tanging panalo o talo lang ang mahalaga. Tanging panalo lang ang may karapatan na maglaro. Sinakal ni Hibiao ang ating bida at pinipilit na sabihin nito kung nasaan si Yuan Yuan. Hindi naman sinabi ng ating bida. Biglang sinabi ng ugok na si Yuan Yuan ay nasa taas. Kapit-kapit nito ang walang malay na si Hong Ye. 5 minuto ang nakaraan, sinabi ni Hong Ye na mag-ingat sila dahil malapit nang mapisa ang mga kakons. Nang mga sandaling iyon ay naglabasan na nga ang mga kinara sa kakon nito. Napalibutan sila ng mga ito at nakarinig sila ng kakaibang tunog, kaya natanong ni Hong Ye na kung anong tunog iyon. Mula sa nag-iisang malaking kakon sa taas ay nagsimulang sambahin iyon ng mga kinara sa ibaba. Napisa ang kakon at lumitaw ang Queen Kinara. Kumilos ng mabilis si Yuan Yuan para protektahan si Hong Ye. Nang akmang aatakan na niya ang Queen Kinara ay nag-ilaw ang mga mata nito at natusok siya ng matutulis nitong galami. Nag-alala si Hong Ye habang bihag ng madaming kinara. Inilapit siya ng mga ito sa Queen Kinara kaya natanong na lang niya na kung anong sinusubukan nitong gawin.
Biglang may lumabas sa bibig ng Queen Kinara at may malagkit itong laway. Biglang nagseryoso si Hong Ye at sinabi na kung susubukan ba siya nitong lagyan ng mga itlog nito. Mukhang ito ang nasa likod ng dahilan ng pag-mutation ng mga students. Ngayong nakita na niya ito ay oras na para mamatay. May ibinuga si Hong Ye mula sa kanyang bibig at tumama ito direkta sa mata ng Queen Kinara. Napasigaw ito at napaatras. Tanong ni Hong Ye na kung balak ba nitong tumakas. Nagsigaw siya ng pangmalakasan niyang teknik at naglabas siya ng isang insekto na mukhang uod. Sa lakas ng teknik ay nagluha siya ng dugo. Inutos niya sa insekto na putulin nito ang Kinara sa mga piraso. Naglabas ng water blade ang insekto at pinagpulutol ang katawan ng Queen Kinara.